natutunan ko personally kasi nalaman natin ano ang rights ng Bangsamoro people dito sa human rights. At saka ano ang violation at saka ano ang dapat natin gawin in case may violation o ano ang guideline. At napag-alaman din natin ang guideline ng Bangsamoro human rights. Ang mensahe ko sa Bangsamoro human rights ay there must be a continuity of information towards the people sa lahat dito sa Bangsamoro homeland kasi marami pa rin ang hindi nila alam kung ano ang kanilang dapat gawin sa oras na may mga problema ukol sa violation at saka ano pang bagay na nakuha sa kanila yung rights nila bilang Bangsamoros dito sa Mindanao. Actually, ang masasabi ko dito sa Bangsamoro Human Rights Commission, napakaganda po, very fruitful discussion. So, na-aware po yung Bangsamoro sa usaping legal, sa usaping human rights violation. Kasi unang-una, marami hong biktima na Bangsamoro, especially sa Davao City. Sa panahon pa ng martial law, hanggat ngayon, mayroon ding iilan na mga biktima ng human rights violation committed by a certain agency. At this time sana, maiwasan ito, lalong-lalo na meron tayong barn government. Totoo po yung binitawang pangako ng mga leaders natin na hindi sila iiwan dahil andyan na ang BARM government. Andyan na ang Bangsamoro government, kasali lahat and no one is left behind. Ito na po yung patunay na totoo po yung binitawan nilang pangako at sila ay kabahagi. And ito po yung essence, nakikita ko dito sa activity natin na ito yung essence of inclusivity na pinopromote ng ating mga leaders sa BARM.